Ayan, so after natin ma-setup, so meron akong ire-recommend sa inyo na i-install nyo dapat na extension dito sa ating Visual Studio Code. So unang-una kailangan na natin install tong ES7 React Redux React Native snippet. So kailangan kasi natin to for highlighting. So type nyo lang dito ES7. So yan. ES7. So ayan, makikita nyo ES7. So ito yun. And then install nyo lang. And then okay na yan. So tungo tayo sa ating pinaka-project. So kung makikita nyo yung structure natin, so yung meron tayong makikita ditong public. So which is yung pinaka public directory. So dito nilalagay yung mga assets, mga ganun. So SRC, ito yung pinaka environment na natin sa development. So nandito yung mga code natin, dito natin nilalagay. Yan. So ito yung pinaka main natin o yung pinaka root natin. Yan. So before natin magamit tong Vite o yung React natin na application, so kailangan lang naman natin i-open yung terminal natin. So run. Wait lang. So hanapin natin terminal dito. Then or just press control tsaka yung tilde. Yung nasa baba ng escape. Yan. So mag-open yung terminal. So kailangan kasi natin i-install yung ating dependencies. So type lang natin dito yung npm-i or npm install or yarn install. Kayo bahala, depende sa inyong gamit na pang-command. So just enter and wait na lang sa ating installation. Ayun guys, so after natin ma-install, so ganito yung makikita natin. Yan. Ito yung pinaka-output natin. So balik tayo sa ating structure. So kung makikita nyo dito, meron na-create na node modules na directory. So ito yung mga libraries at saka dependencies na kailangan ni Vite at saka React. So ayan, medyo marami yan. Kasi ito ay library. O framework, sabihin natin ganun. Pero library talaga si React. Then, balik tayo. So, para magamit natin yung Vite, so kailangan lang naman natin i-install ulit itong command na to. So, type lang natin npm-i Vite. So, Vite, yung ginamit natin na tool. Tapos, flag na G. So, G means global. So, enter lang natin ulit yan. And then, antayin natin matapos ulit. Ayan. Boom. Ayan. After nyan matapos, ganyan na siya. So, kung makikita nyo, pag tinype natin dito yung, so clear muna natin. Pag tinype natin dito yung Vite, automatically, magra-run na yung ating environment. So, hindi siya gumana kasi wala pa tayo. Kumbaga bagong setup pa lang. So, try na. Parang i-restart natin yung ating terminal. Yan. So, type ulit natin yung Vite. So, makita nyo ito nag-run na. So, sa local, meron tayong, binigyan tayo dito, i-provide tayo ni Vite ng address. So, yung URL. So, pumunta natin to. Yan, click lang natin. Right, control nyo muna. Then, click. Magna-navigate tayo dun sa ating web. Yan. So, eto na yun kapag na-click na natin yung ating localhost. So, meron tayong port na 5173 syempre. Yan. So, ito na siya. Paano nag-work yung React? So, click natin kung magkano yan. So, same with the React yan na create React app. Ito ay ginamit ko yung Vite para mabilis yung ating development. So, mostly kasi create React app. But in modern, so kailangan natin modern syempre. Kailangan natin yung mabilis mag-develop. Syempre, kailangan din natin ng mga simplified, no? So, ayun yung mga kailangan natin as a developer. So, yun lang muna ngayon.